SG, death ball sila, King Kong! Nandun yung mga recall, King Kong dito. Pero lalayo si Light. Masyadong makuha sila. Nandun na yung mga recall. Party para sa RSG. 3.9k gold lead. At potentially na mabasag pa yung top lane. May 2-level gap din sa jungle area at makakabasag na naman ng isa ang RSG. Sisimulan na rin nila ang panghuling pagong ng larong ito at mukhang mahihirapan si King Kong agawin ang pangatlong to. Grabe, palo-palo dito ang RSG ha. Ito na ba yung Hoodie Nuts na inaantay natin? Si Kong Eagle, Kong. dadamba ngayon si Irad. Haharangan lamang at yung Red Tree, siya pa rin ang magtatagumpay. Pero 4 members mula sa RSG. Laban si King Kong with his limited HP. Isa Pero na. si Eman, natrap siya doon pero sapat yung arrow na pagbagsak mula sa heavy crossbow para ma-secure kill. Parang hirap na hirap ang TNC ngayon, Leo. Paano ba sila makakaalis dito? 8 minutes in, theoretically speaking, gagana sana yung ginagawa ng TNC. Pero even the numbers are against them. So kung dun pa lang ang hirap ng mag-experiment. And alam ng RSG paano basagin to. Napapasok nila, napaflank nila yung lineup ng TNC. So no-overload si Bao, no-overload si King Kong. Anong kailangan nilang gawin? Anong kaya nilang gawin? Well, one is, die less. Kung hindi nila ipilit yung mga pagpupush, yung mga pag-steal ng buff or pag-cross ng river, right now tanggapin nila yung fact na, okay, dead lanes tayo, mag-freeze na dito yung RSG pagkatapos ng Lord, and then sa base na lang tayo lalaro. Yun na lang, I think right now, farm up, try to close the gap, get as much experience as you can, tapos go from there. Tapos ang malala dito, no, ang dami nilang vision, parang pinapanood lang nila ba nagpo-push sa aqua! Care and one charge ngayon sa Sigmund Eagle mula dito kay Light. Pero sabi nila, joke lang, atras muna. Joke lang. Target sana nilang basagin yung Torres sa may bandang itaas pero hindi nagtagumpay dahil wala na rin silang minions doon. Lumalaki ang gold lead ng RSG at ninanakaw na rin ang mga buff ni King Kong. Hirap na hirap ngayon ang TNC. Kailangan nilang pabagalit pa ang laro, mag-farm up, as Leo said, pero si Light papasok muli at aalis na naman. Actually, para kasing meron din silang one shot dito pero mamaya mag-usama niya kasi nandun yung full barrage. At mamamatay si Eman sa kamay ng Phoenix Armies. That's one way to do it, right? Kanina pinag-usapan natin yung mga problema. Diba? Napakalinaw naman. Hirap na hirap ang TNC. Anong gagawin nila sa lahat ng vision na to na meron sila? Sa firepower na inaantay nila? Well, one is clean pickoffs. Antayin nilang magkamali ang RSG. Antayin nilang mag-overheat ang RSG, ang Raiders. Dahil at this point, 5k lang ba naman ang lamang mo tapos hindi ka mapasya ng kalaban mo, hindi sila makakross ng river. May chance na mag-aasim sila. So right now, with this first Lord spawning, TNC pwede silang chumek lang, pwede silang mag-threaten dahil napakabilis nga naman ang burst nila at this mid-game point. Kung magkamali yung RSG dito, pwedeng mag-swing pa. At kailangan nilang abangan kung saan manggagaling si Nats dahil kung titignan natin ang pwestuhan ng Pakito ay nasa may bandang likod na siya. Half HP on this Lord. Okay. Light papasok sa may bandang likod. Innocent! 7k gold yung buhay ng Lord. Pero ngayon nandun yung one charge. King Wow! Kong will secure that Lord. Habang mamamatay din, Innocent and Koyo. Sino ang kanina maging next casualty? Si King Kong. Sarado pala eh. Ngayon habulin natin si Bao. Si Eagle Primal mula Light. dito kay Light. Primal Light na gamit din. Pero nandun yung mga sapaka mula kay Hoodie Nuts. 1v5 scenario, hinihintay ni Bentix ang Lord. Makakadepensa pa kaya ang Phoenix Army? Nandito na ang army ng Raiders. Pero nandiyan Yung na Lord. Lord. Saved by the bell. Buhay yung Lord na buhay doon sa tamang pagkakataon. Pero mabilis nila tutunawin at sasalubungin ito para wala ng next na wave na malalaking minions na lumabas pa. RSG 7.2k gold lead. Okay. Hindi ko naman sabing endable, pero okay na rin. Kumapit ang TNC, ninakaw ni King Kong yung Lord, and nakapag-buy time sila. Definitely we will see one more Lord. Hindi naman to tapos pa. TNC can still continue on that path. Make sure na makahabol si Innocent, makahabol si Goyo. Kasi kaya pa naman eh. They have to focus on what they can do with the vision. Number one yon. Anong gagawin natin sa vision? Saan tayo pupunta? Currently, nakaka-items naman si Innocent. Goyo as well. 3 core items. At kaya naman nila mag-contest for buffs, at least. Tsaka parang ang hirap din i-push kung ang TNC considering na napakataas ng kanilang range. Yung tipo na kumukuha ka pa lang ng tore, sinasaktan ka na, pero syempre, si Irad very confident on this tanking ability sa kanyang backshot. Ayan din, ang sa strength ng lineup ng TNC, napakaganda ng kanilang wave clear. Kahit na hindi sila mag-overcommit, they have 3 core heroes, differing damage type, magic and physical. RSG naman, napakalinaw eh. They're very dive heavy, diba? So, full committal sila. So right now, mas malaki yung margin of error ng TNC basta nasa loob sila ng base. Oh, and I have to say, no, may special part pa to eh, may feature pa. Pwede But nilang wait, there's harangan yung mismong minion waves with the Drak Wall.
So ibig sabihin yung depensa talaga ng TNC ay malala. Ang kailangan lang nilang hindi mamatay. Pero King Kong! Tatlo, Wow! apat na members mula sa RSG pero wild charge itong si King Kong para makatakas. And gusto ko lang sabihin kanina, no, si Light kasi yung Matilda, parang wild charge din yung niya, di ba? Pero pwedeng lumiko. Pero pwede lumiko, Oo. yan yung kanya, yun yung mas maganda. Tapos pwede pa magdala ng isa. May plus one. Ang daya talaga ng Matilda ngayon. Uy, meron lang dito Onward. yung attempt. Onward, Iran. Napakakulat ni Iran dito. Si Makuha ng Purple Bomb, pero nandun si Nats. May mga attempt na ginagawa itong kumuna ng RSG. Babagalan nila ng saglit. At nagpo-flow na rin lang sila ng minions dito. Kasi 20 seconds, mabubuhay na rin yung Lord eh. Best case scenario no para sa TNC ngayon kahit na medyo malaki ang gold lead ng RSG, wala pang inhibitor turrets na bumabagsak. Yup, they could definitely do much worse. So right now, kung magtuloy-tuloy ang pace na ganito para sa TNC, kayang-kaya pa nilang mag-force ng late game comeback. Ang kulat ni Iran dito Ganun Hindi talaga. Ano bang build ni Irat ngayon? Hindi matulaw Yung may eh. anti-selos. Hal o Naka-anti-silos. Naka-anti-silos na eh. Naka-anti-silos pala si Iran. Kahit anong iba to ng TNC, parang kayang tanggihin. Pero ngayon, 3-4 HP para sa Lord. Kahit liliko nga ba? Hindi. Irat, nasa may likod na. Uy, si Eman dito, nasa likod din! From behind! Ngayon si Innocent, mapapapulbarans! Babagsak dito isa-isa ang TNC. Ininagsakaman din si King Kong habang nakauli ng Aren. Aqua! Double kill! Triple kill para kay Aqua dito. Pwede ba nilang tapusin itong laban na ito? Nagpapakita na si Irat sa harapan ng base. Pero Diba, mukhang diba, Lord diba, diba? ang gusto nilang i-call. Susunod na lang, mabilis naman mag-rotate yan eh. Mula pa lang sa off-angle, full barrage. Alam ko nang hindi good idea na i-feel ng TNC yun, but they were caught off. Yun na lang yung kaya nilang gawin eh. They had to respond. And right now, mabubutas ang base nila, and this might be it. End the ball! 2 seconds para kay Innocent, 3 naman para kay Bao. Pero mukhang magbabak muna ang RSG. Kinalbo lang ng bahagya ang base ng TNC. Full barrage, mga delikado! Sabat. Hindi. Wala rin flicker. Ito si Innocent. Ngayon, layuan muna sila. Eman, hahabol na rin dito ang kumula ng TNC. Ngayon, yung Lord na bibilisan lang dito ng RSG ngayon. Pwede sila mag-engage. At doon yung Singling Eagle. Iran, isinama nga lang. At doon yung Singling Eagle. Ngayon, papasok na rin si Eman. Tinamaan dito ng heavy crossbow. At si Bao ang napuruhan. Oh no. Ang ginagawa ng TNC dito, they're trading bodies for time. Binibigay nila yung mga pwedeng mamatay. Si Bao, okay lang. King Kong, yes. Bentings, maybe. Pero ngayon, final defense to. Kung hindi sila mabuhay dito, it's over. But, if they can buy time, kung mabuhay sila at least, maybe kung may mamatay isa, dalawa, kaya pa. Oh no, itutuloy na nga doon ng RSG. Base lang ba? Magiging tawag nila din. Pero siya ako ay pumasok. Andun yung normal his full para. Tatlo! At napuruan doon. Takbuhan muna ang RSG. Nice defense para sa TNC. Buhay pa rin ang Phoenix Armies. Di man natapos ng laro, naubos naman ang inhibitor turrets ng TNC. At mukhang tuloy pa ang laban. Kahit aalis na lang sa jungle ng TNC. Never say die para sa TNC Pro Team. Pero pahirap na ng pahirap ang laro. 15-minute mark, 4v5 defense yun. May Lord pa ang RSG. Nagpapakita na ng potential ang lineup ng TNC. I'd say 17-18 minutes kung walang gawin ang RSG, kung hindi nila ipilit ang engage. Baka maging 50-50 na nga ang susunod na Lord na to, coming up in 100 seconds. Real quick, tingnan natin, no? Kahit na sabihin mo down ng 2K, si Ixia, si Innocent, technically, full build na to eh. Okay na to eh. Basta maposisyon na niya at maganda ang kanya setup na full barrage, RSG is forced to respond. RSG is forced to retreat or find him eventually. So napakabigat ng trabaho ni Nuts. More now than ever. At hindi lang yon, yung kay Innocent din, yung pressure na siya ang susi para sa TNC. Kailangan ang pwesto, ang timing ng full barrage ay magiging napakaganda para sa side ng TNC Pro Team. At 11k gold lead, hindi biro ito dahil nandito pa tayo sa phase ng laro kung saan hindi pa lock build ang TNC. Pero ang importante ay bumabawas na ang Ixia. Yun ang natitirang win condition para sa TNC Pro Team. Talagang hindi na pinagbibigyan pa. Oh no, naka-heavy crossbow na rin! And Iran with a kill ngayon! Si Light ay may ibig din, si Bao makakuha ng isa. Full barrage, flicker niya, hinawal si Eman. Pero bitin yung damage doon. 47 seconds bago mo yung Lord. Wala ring flicker si Innocent if ever for the next 110 seconds. Pero wala rin naman flicker si Aqua. So ngayon, given this state of the game, 16 minutes in, makikita natin, resource for resource, halos 50-50 na eh, halos 1 for 1. Kanina, kaya pang umasim ng RSG. Ngayon, every mistake is magnified. Bawat mali nila,
mas lalong lumalaki yung chance ng TNC makakambak. At naka-Malefic Roar na nga rin dito si Innocent, kasabayan na rin ng Wind Talker. Full build malala na talaga. Wow. Kulang na lang ibenta yung sapatos. And that will happen in our upcoming Lord. Kung maghihintay tayo ng dagdag na 1 minuto, this will be an Evolved Lord battle. At alam naman natin kung sinong makasecure ng Evolved Lord, kadalasan sila pa talaga yung nananalo. Actually, gusto ko lang tutukan. Total, nabanggit mo yung sapatos. No? Para sa ating mga marksman, ang ganda ng quantum charge kasi hindi mo na kailangan ng sapatos yung Featherman magkaipitan. Kunyari, kailangan nyo na ng full items dahil nga doon sa proc ng quantum charge. So, additional slot para sa kanilang itemization. And ngayon, yung Lord, binuburst nila. Oh! Uy, Kong, delikado dito. Sobrang baba ng HP niya at sumabog lang ng parang ganun. oh my gosh! Saan? Inikot-ikot ni Light. Minikos, Kusmin! And for no trade at all. Hindi ko alam kung ano iniisip ng TNC doon. I don't know what the call was. Pero hindi yun worth it dahil 25 seconds. Nasa loob na ng base ang RSG. Oh no, na-tornado doon, boss. Hinalo-halo. Sobrang sakit na nun. umikot-ikot. Grabe si Inzan rito, boss. Sobra sakit na talaga at magpupush na ang RSG. One step away, one fight away from securing Game 1 victory. Wala pa rin naman si Kikong dito ngayon. Napalalim ata itong sinaspam yung Riverdale dito yung full barrage. Nice defense muli. Natsaya, atras din pero makakagat siya ng Chichu Dog. Pero sabi ng RSG, atras muna tayo kasi meron tayong Lord. Kailangan natin magamit to. Napakahirap talagang mag-push sa TNC. Aray Full ko. barrage, yung Astral Echo, tas may mga traps pa. Biruin mo ang daming Eyat doon sa base. Lahat maapakan mo eh. Diba? Kung hindi ikaw, yung minions mo, titigil pa rin. Tapos ito, tayo mo, papadiran pa yung Lord. Lalagyan ng pader. Pero syempre hindi ako si King Kong. At papapasukin niya yung Lord sa loob ng base. Nax ngayon, naghahanap na naman ng angulo. Pero si Eman nasa may bandang likod pa. May ibig ba nandun yung Watchers? Light with that ultimate. And Eman, nakaka-breathe lang. Unti-unti bumabagsak ang Phoenix Army dito. Double kill para kay Eman. Full barrage. Wow! Makakapatay din ng isa pero may islock na. Ang tawag ng RSG at ang mga Raiders ang makakakuha ng Game 1. Crucial repositioning habang bumaba na at para